Dominant Protector. Credit to the author. 5,071-5.1K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay hindi sinasadya. Kakalimutan ko sana ang tungkol doon kung hindi mo binanggit. Hayaan mo na siya. Tutal, nakausap ko na si Reggie. Wala nang saysay na panatilihin siya rito. Siya na ang bahala sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Magdudulot lang siya ng gulo sa istasyon mo, casual na sabi ni Terence. Sa kaibuturan ng mga tarangkahan sa bundok ng Shenongja, ang unang ginawa ni Reggie pagkabalik ay ang mag-ulat sa sinaunang alyansa. Nangako siya kay Terence na siya ang mag-aayos ng mga bagay-bagay, ngunit hindi niya ito mapagpasyahan ng mag-isa. Kailangan niya munang tanungin ang mga nakatataas, kung hindi ay hindi niya ito magagawa sa wastong pangalan, maraming sinaunang disipulo ng sekta ang maaaring hindi makinig sa kanya. Bukod doon, may mas mahalagang bagay na ire-report si Reggie sa sekta ng Green Cloud sa North Island tungkol kay Terence. Nakilala niya ang isang senior founder ng sekta sa Common World sa pagkakataong ito, at malaking bagay ito para sa buong sekta. Lalo na't natatandaan ni Terence ang buong teknik ng pagpapakalma ng puso ni Qingyan. Malaki ang kahalagahan nito sa sekta ng Qingyan, na ngayon ay kulang sa pundasyon pagkatapos ng kaguluhan. Kung natatandaan lang ni Terence ang iba pang high-level arts, hindi masukat ang halaga nito. Para sa isang napakalaking bagay, ang pinakamahusay na paraan upang iulat ito ay natural na magsalita ng prangka. Hindi naman sa walang ganitong kondisyon ang pagbubukas ng sinaunang daanan, ngunit walang lakas ng loob si Reggie na gawin ito. Hindi naman sa ayaw niya, ngunit limitado lamang ang kanyang espiritu na si Jade. Mahalagang malaman na nangangailangan ng maraming espiritual na Jade para makapag-teleport ng isang tao. Ang item na ito ay napakabihirang gamitin sa maliit na mundo ng martial arts noong sinaunang panahon. Kahit si Reggie, isang elder ng sect, ay makakakuha lamang ng ilang piraso. Sayang lang kung gagamitin ito para magpadala ng mensahe. Kaya, pagkatapos ng mahabang pagsasaalang-alang, mas makabubuting magpadala lamang ng 2 liham, isa sa sinaunang alliance at isa sa sect ng Blue Cloud sa North Island. Sa ganitong paraan, isang maliit na piraso lamang ng espiritual na Jade ang kakailanganin. Pagkalipas ng isang araw, nagpadala ng tugon ang sinaunang alyansa, na sumasang-ayon sa prinsipyo ng panukala ni Reggie. Kung tutuusin, ang gusto lang nila ay matagumpay na mag-recruit ng mga disipulo na may natatanging kakayahan, at wala silang anumang intensyon na makipag-away sa sekular na mundo, kaya ang panukala ni Reggie ay natugunan ang kanilang mga kinakailangan. Sa kabaligtaran, kung hahayaan ang mga disipulo ng iba't ibang sekta na gawin ang anumang gusto nila, tiyak na mawawala sa kontrol ang sitwasyon, at maging ang buong sinaunang alyansa ay magagalit sa kanila. Masama iyon. Tungkol naman sa Green Cloud School sa North Island, wala pang tugon sa ngayon. Una, medyo malayo ang North Island sa sinaunang daanan. Pangalawa, kapag nakatagpo ng napakahalagang bagay na ito, tiyak na kakailanganin itong pag-usapan ng sekta ng ilang sandali. Hindi magkakaroon ng resulta sa maikling panahon. Dahil sa pagsang-ayon ng sinaunang alyansa, agad na tinawagan ni Reggie ang mga senior team leader ng iba't ibang sekta na naiwan upang ipatawag ang kanilang mga training disciples pabalik sa Shenongja. Bagamat may ilang pagdududa ang mga senior team leader, ginawa pa rin nila ang sinabi sa kanila matapos makita ang pagsang-ayon sa kamay ni Reggie. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga disipulong nakakalat sa buong sekular na mundo ay sunod-sunod na bumalik sa Shenongja. Tulad noong unang nagsimula ang kanilang pagsasanay, nagtipon silang lahat sa bukas na espasyo ng plaza, naghihintay sa lektura ni Reggie. Mga kapwa-disipulo, naniniwala akong narinig na ninyong lahat ang tungkol sa mga nakaraang pangyayari. May ilang sekta na gumawa ng isang bagay na lubhang hindi naaangkop upang maging una sa pagre-recruit ng mga disipulo, na lubhang nakasira sa imahe at reputasyon ng ating Primordial Alliance. Sa makatuwid, nagpasya ang Primordial Alliance na mula ngayon, lahat ng disipulong nililites ay hindi dapat kumilos ng pabaya at dapat mamuhay ng mapayapa kasama ang mga puwersa ng paglilinang ng sekular na mundo. Hindi dapat magkaroon ng pamimilit, at ang mga lumalabag ay parurusahan ng mabigat. Anunsyo ni Reggie. Nagtinginan ng lahat ng may pagkadismaya. Sa katunayan, bukod sa sekta ng Snowsword at sekta ng Chenkon, maraming iba pang sinaunang sekta ang sumobra na kamakailan lamang.
Gayunpaman, natural lamang ang mga ito sa kanilang paningin. Tutal, sila ay mga eksperto sa pagtatatag ng foundation mula sa sinaunang alliance. Bakit nila kailangang maging magalang sa mga malalanggam na cultivator na ito mula sa secular na mundo? Ayon sa mga salita ni Reggie, kung may gustong gawin ang isang grupo ng mga tagapagsaka sa foundation, hindi nila maaaring asahan ang kanilang lakas para supulan ito. Maaari lamang nila itong pag-usapan sa isang grupo ng mga mababang tagapagsaka mula sa secular na mundo. Hindi ba't biro lang ito? Imposible. Sa sandaling ito, biglang may narinig na boses mula sa karamihan. Lumingon ang lahat para tingnan, at si John Feng pala iyon, nakakabalik lang galing sa Supernatural Investigation Bureau sa isang malungkot na kalagayan. Anong sabi mo? Dumilim ang mukha ni Reggie. Siya ang namamahala sa paglalakbay na ito sa secular na mundo, at nakatanggap pa siya ng pagsang-ayon mula sa sinaunang alyansa. Ang John Feng na ito ay talagang nang-ahas na questionin ang desisyon ng sinaunang alyansa sa harap nila. Sinusubukan ba niyang magrebelde? Lahat ng mula sa ibang mga sekta ay nagtinginan na parang nanunood ng isang magandang palabas. Bagamat medyo hindi sila nasisiyahan sa sinabi niya, sila ay puro reklamo lamang. Tiyak na hindi sila nang-ahas na tanungin si Reggie sa harap niya. Tutal, siya ang itinalagang tiyuhin ng martial arts na mamuno sa koponan. Hindi nila inakalang magiging ganito kalakas ang loob ni John Feng. Sabi ko imposible. Naglakad si John Feng papunta sa harap ng karamihan ng may malamig na ekspresyon. Bago ito, nagparamdam siya na isa siyang mapagmalaking anak ng langit. Gayunpaman, matapos masira ang kanyang dantian, nagbago ang kanyang buong ugali, at siya ay naging isang makamandag na ahas na nagpapanginig sa mga tao sa takot. Ito ang desisyon ng sinaunang alyansa. Paano mo ito nagawang suweyan sa publiko? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Hindi pala kaibigan ang tono ni Reggie. Alam niyang maaaring hindi siya seryosohin ng ibang mga sekta, ngunit kahit papaano, ang kanyang autoridad ay hindi mapag-aalinlanganan. Kung hahayaan niya si John Feng na sumagot sa kanya sa publiko, hindi na niya muling mapapamunuan ang koponan. Hindi ko sinabing susuwayin ko ang desisyon ng sinaunang alyansa. Ayos lang kung gusto mong mamuhay ng mapayapa kasama ang secular na mundo, pero may isang taong hindi ko bibitawan. Siya ang dahilan kung bakit ako nasa ganitong kalagayan. Hindi ako maaaring manatili sa tabi niya. Sabi ni John Feng habang nagngangalit ang mga ngipin. Ngayong nawasak na ang kanyang dantian, isa na siyang ganap na pile. Ayon sa sentido komon, tiyak na ilalagay niya ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at hindi na maglalakas loob na maging kasing mayabang niya ngayon. Tutal, kahit na dati siyang nakatatandang kapatid ng Snow Sword Sect, isa na lamang siyang pile na walang lakas. Wala na siyang silbi sa sekta, at ang kanyang katapusan ay maaari lamang iwanan ng sekta tulad ni Wei Shenjin. Gayunpaman, naiiba si John Feng. Siya ang nag-iisang anak ng pinuno ng Vice Sect ng Snow Sword Sect. Kahit na nawalan siya ng lakas, mayroon pa rin siyang matibay na pinagmulan na maaasahan. Bukod dito, kahit na sumabog ang kanyang dantian at meridian, sa teorya ay maaari siyang gumaling hanggat nakakakuha siya ng isang 5th grade Great Recovery Pill. Kaya nga may karapatan siyang maging mayabang, wala siyang pakialam sa iba, pero kailangan mamatay ni Terence kahit anong mangyari. Lahat ay lubos na nalito. Ang alam lang nila ay si John Feng ay dumanas ng matinding pagkatalo at napilayan ang kanyang dantian, ngunit hindi nila alam kung sino ang nang-ahas na gumawa ng ganoong kalupit na bagay. 2 tao lamang ang naroon na nakakaalam ng katotohanan, ang health maintenance na si Faye at Reggie. Mas mahalaga ang malawak na pananaw. John Feng, gusto mo bang sirain ang ugnayan sa pagitan ng sinaunang alyansa at ng secular na mundo dahil lang sa sarili mong pagkamakasarili? Single ni Reggie. 5,072. Natural lang sa isang tao na maghayganti kung may sama ng loob. Kahit sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, walang makakapagsabi ng kahit ano. Sa tingin mo ba ay lunokin mo lang ang galit mo sa secular na mundong ito? Master Zin, masyado mo nang pinuprotektahan ang taong iyon, maaari ka bang may relasyon sa kanya? Kumunat ang noo ni John Feng at nag-aalinlangang nagtanong. Kalokohan. Walang pipigil sa iyo kung gusto mong maghayganti, pero hindi mo maaaring sirain ang katatagan ng pangkalahatang sitwasyon.
Kung hindi, magiging makasalanan ka ng buong sinaunang alyansa. Kaya mo bang tiisin ang krimen? Galit na sabi ni Reggie. Tio Guruzin, huwag mo akong basta-basta akusahan. Gusto ko lang humingi ng hustisya para sa aking sarili. Paano ko masisira ang katatagan ng pangkalahatang sitwasyon? Paano ako magiging makasalanan ng sinaunang alyansa? Hindi kumbinsido si Jianfeng. Sige, dahil iginigiit mo ang pagiging hindi makatwiran, kung gayon ang matandang ito ang magpapaliwanag sa iyo sa harap ng lahat ngayon. Magsalita ka, kanino mo gustong maghayganti? Single ni Reggie. Sino pa kaya iyon? Siyempre, ang primordial soul cultivator na iyon. Nagngalit ang mga ngipin ni Jianfeng. Pagkasabi nito, hindi napigilan ng mga tao ang magbulungan sa isa't isa. Sa sandaling ito, isang babae sa karamihan ang biglang natigilan. Si Linlin pala iyon, na nagmamadaling bumalik matapos marinig ang balita. Isang immortal na tagapagtatanim ng kaluluwa. Agad na tumugon si Linlin pagkarinig ng salita, labis na nasasabik. Hindi ba't si Terence iyon? Ayos lang ba si Terence? Magsalita ka ng malinaw, sinong primordial soul cultivator? Walang ekspresyong sabi ni Reggie. Ang immortal na tagapagtatanim ng kaluluwa na pumatay kina Elton at Broadley mula sa sektang Exorcist, nasugatan sina Zinliang at ang dalawa pa mula sa sektang Chenkun, at napilayan ang aking dantian. Malinaw na ba ito, Marshal Uncle Zin? Pinigilan ni Jianfeng ang kanyang galit at sinabi. Nang marinig ang listahan, muling nagkagulo ang mga tao, at natigilan si Linlin. Napakaraming kamangha-manghang bagay ba ang nagawa ni Terence sa panahong ito? Dapat malaman na ang bawat isa sa mga bagay na ito ay lubhang mahirap gawin. Imposibleng gawin ito nang walang lakas ng perpektong yugto ng pagtatatag ng pundasyon, lalo na noong si Jianfeng ay kilala bilang nangungunang eksperto sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa sinaunang alyansa. Mahirap para sa kanya na mapinsala ang kanyang dantian at magkaroon ng lakas ng perpektong yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kakailanganin pa nga ng lakas ng Golden Core Stage para maging kumpiyansa. Sa impresyon ni Linlin, si Terence ay nasa tugatog pa lamang ng maagang foundation stage, na libu-libong milya ang layo mula sa Golden Core Stage. Hindi siya makapaniwala. Wala pang isang buwan mula noong huli silang nagkita, kaya ba't ganito kalaki ang itinaas ng lakas ni Terence? Mahirap isipin, at ang posibilidad ay wala sa paningin ng sinumang normal na tao. Hindi maiwasan ni Linlin na maghinala, maaaring ang immortal na kaluluwang practitioner na kanilang pinag-uusapan ay hindi si Terence, kundi ibang tao. Sige, dahil napakalinaw ng paliwanag mo, may isa pa akong idadagdag. Ang Primordial Soul Cultivator na ito ang presidente ng Cultivators Association sa sekular na mundo. Kasabay nito, siya rin ang ancestral senior ng Green Cloud School sa Hilagang Isla, na naiwan sa sekular na mundo mula pa noong sinaunang panahon. Mahinang sabi ni Reggie. Ano? Ang Primordial Spirit Cultivator na iyon ay talagang mula sa Green Cloud School ng North Island. Nalaglag ang panga ng lahat habang nagtitinginan sa isa't isa sa gulat. Paano? Paano ito naging posible? Nanlalaki ang mga mata ni Jianfeng, at komplikado ang ekspresyon ng kanyang mukha. Akala niya ay isa lamang mortal na kaluluwa si Terence na walang pundasyon, at hindi siya mapipigilan ng sinaunang alyansa sa pakikitungo sa isang tagalabas. Ngunit ang lalaking ito ay biglang naging tagapagtatag ng paaralan ng Qingyan sa North Island. Isa itong mahirap na sitwasyon. Si Linlin, na kasama ng karamihan, ay nagulat din, ngunit mas nadismaya siya. Sa kanyang palagay, kung ang immortal na kaluluwang ito ang nagtatag ng paaralan ng Qingyan, hindi maaaring si Terence iyon. Hindi pa niya naririnig na konektado si Terence sa sinaunang alyansa, at hindi man lang alam ni Terence ang tungkol sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Ayon sa sinabi niya, pupunta siya sa isang maliit na isla para mag-aral, at wala itong kinalaman sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Ang pag-asang nag-alab sa kanyang puso ay nawala matapos niyang maisip ang konklusyong ito, at nakaramdam siya ng depresyon. Bakit imposible? Sa tingin mo ba ay bigla na lang lumitaw ang mga Primordial Soul Cultivator? Kung hindi siya isang Senior Ancestral Master na naiwan mula noong sinaunang panahon, paano siya magkakaroon ng ganitong kalakas na lakas bilang isang Primordial Spirit? Kakaiba ba na may kaugnayan siya sa Green Cloud Sect ng ating North Island?
Tanong ni Reggie. Paano kung taga-Green Cloud School ka niya? Posible kayang dahil dito, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Kahit na mapinsala niya ang dantian ko, hindi ako makakapaghiganti sa kanya. Ang Green Cloud Sect mo ay isa lamang sa 10 maliliit na sekta at angkan, tulad ng ating Snow Sword Sect. Hindi naman sa isa ka sa 4 na malalaking sekta at angkan, kailan ka pa naging ganito ka-overpriced. Galit na sabi ni Jan Feng. Hindi pa kasama si Terence, kahit si Reggie ang sumire sa kanyang dantian, maaari pa rin siyang maghiganti dito. Kahit ang sekta ng Qingyan ay hindi maaaring makialam. Ang mga personal na sama ng loob ay personal, at nilalabag nila ang mga patakaran ng mundo ng martial arts kung gagawin nila iyon. Bukod dito, ang sekta ng Snowsword ay hindi mas mahina kaysa sa sekta ng Green Cloud sa North Island. Sa katunayan, mas malakas ang kanilang kabuoang lakas. Siyempre, kung magsasama-sama ang 3 pangunahing sekta sa North Island, walang magagawa ang sekta ng Snowsword. Hindi ikaw, isang nakababata, ang magsabi kung ang sekta ng Berdeng Ulap ay mapang-api o hindi. Jan Feng, makinig kang mabuti. Kung nais ng Primordial Alliance na mamuhay ng mapayapa kasama ang mga puwersa ng paglilinang ng sekular na mundo, hindi lamang kailangang pigilan ng Primordial Alliance ang sarili nito, kundi kailangan ding may lumabas at pigilan ang mga puwersa ng paglilinang ng sekular na mundo. Ang aking Primordial Soul Grandmaster ang pinuno ng mga puwersa ng paglilinang ng sekular na mundo. Kung maglalakas loob kang hawakan siya, hinahamon mo ang lahat ng puwersa ng paglilinang ng sekular na mundo. Kapag lumala ang usapin, tiyak na hindi ka patatawarin ng Primordial Alliance. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Pagbabante ni Reggie. Malinaw ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Mula sa pananaw ni Reggie, ayaw niyang magdulot ng anumang gulo. Gayunpaman, kung hindi pa rin maniwala si Jan Feng sa kanyang mga salita pagkatapos ng lahat ng payo na ibinigay niya, hindi siya maaaring sisihin sa pagsisi sa kanya. Kapag dumating ang panahon, maaakusahan siyang lantaran na sumuway sa desisyon ng sinaunang alyansa, at kahit ang sekta ng Espada ng Niebe ay maaaring hindi siya maprotektahan. Bagamat sabik na maghiganti si Jan Feng, hindi siya tanga. Napapangisi na lang siya para ipahayag ang kanyang pagkadismaya, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano sa harap ng napakaraming tao. Nang makitang sa wakas ay tama na ang naging desisyon ni Jan Feng na umatras, nakahinga ng maluwag si Reggie. Humarap siya sa iba at sinabing, sino pa ba ang may anumang pagtutol sa desisyon ng sinaunang alyansa? Umiling ang lahat. Hindi sila kasing miserable ni Jan Feng. Sa pinakamarami, magrereklamo lang sila ng palihim. Siyempre, hindi nila ito hayagang tututulan. Kahit si Zinliang at ang iba pa mula sa sektang Chenkon ay hindi gumawa ng kahit anong ingay. Natakot sila sa pagkatalo ni Terence, at ang kanilang sektang Chenkon ay isa lamang normal na sekta. Hindi sila kasing lakas ng sektang Snowsword, kaya natural lang, wala silang kakayahang hamanin si Reggie sa publiko. 5,073. Dahil walang tumututol, magbuwag na tayong lahat. Sa loob ng ilang araw, pagkatapos mag-usap ng matandang ito at ng Primordial Soul Grandmaster, gagawa tayo ng mga kaayusan para sa pangangalap ng mga disipulo mula sa sekular na mundo. Kung may mabubuong iba pang mga iskandalo ng pambubuli sa mga sekta ng sekular na mundo sa panahong ito, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Binigyan ni Reggie si Jan Feng ng makahulugang tingin bago tumalikod para umalis. Nagtinginan ng mga disipulo ng mga sinaunang sekta at umalis. Bagamat medyo nagalit sila dahil ang kanilang mga kilos sa sekular na mundo ay magiging mahigpit, hindi marami sa kanila ang may lakas ng loob na sumuway sa mga utos, kaya ang mga ito lamang ang kanilang nagagawang sundin. Gayunpaman, naiiba si Jan Feng. Bagamat tuluyan siyang nawala ng malay dahil kay Reggie, wala siyang balak na sundin ang mga utos nito. Siya ang numero 1 figure sa nakababatang henerasyon ng sinaunang alyansa, at ngayong nawasak na ang kanyang dantian, kinailangan niyang lunokon ang kanyang galit. Paano nangyari iyon? Lahat ng mga disipulo ng sekta ng Espada ng Niebe, magtipon kayo. Biglang sigaw ni Jan Feng. Hindi maiwasang magtinginan ang grupo ng mga disipulo ng sekta ng Espada ng Niebe. Sa huli, masunurin pa rin silang nagtipon. Kahit na ang mapagmalaking anak ng langit na ito ay naging isang may kapansanan, naroon pa rin ang kanyang katayuan at pinagmulan.
Bukod dito, siya pa rin ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na nangunguna sa pangkat sa pangalan, kaya hindi nila siya pinanggahasan na baliwalain. Anong mga tagubilin ang mayroon ng panganay na nakatatandang kapatid? Tanong ng mga disipulo ng sekta ng Snow Sword. Dahil nang ahas ang immortal na kaluluwang tagapagtatanim na iyon na pilayin ang aking dantian, siya ang sinumpa ang kaaway ng sekta ng Espada ng Niebe. Dapat siyang mamatay. Ang mga mata ni Jianfeng ay puno ng puot habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Pero siya ang nagtatag ng Green Cloud School sa North Island. Ngayon lang, sinabi rin ni Marshal Uncle Zin na hindi maisip ang mga kahihinatnan ng paghawak sa kanya. Maingat na paalala ni Logan Fei. Ginagawa ng matandang lalaking iyon, si Reggie, ang lahat para protektahan siya. Puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Kailan pa kailangang tingnan ng sekta ng Espada ng Niebe ang mukha ng sekta ng Berdeng Ulap? Mapanghamak na sabi ni Jianfeng. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng nakatatandang kapatid na si Zhu? Tanong ni Logan Fei. Bagamat may ilang kasanayan ang Primordial Soul Cultivator na iyon, isa lamang siyang perpektong eksperto sa pagtatatag ng pundasyon. Napakarami nating mga disipulo sa sekta ng Snow Sword, paano natin siya hindi matatalo? Bukod pa rito, hindi siya nag-iisa. Kailangan lang nating makuha ang ilan sa kanyang mga babaeng tauhan at mag-iingat siya. Pangiinis ni Jianfeng. Natigilan ang lahat nang marinig nila ito. Noong unang panahon, ito ay isang mapagmataas na anak ng langit na higit ang paningin sa lahat. Ngayon, siya ay nahulog sa punto na gumamit ng isang kasuklam-suklam at walang kahihiyang paraan ng pagbihag. Nakakalungkot talagang sabihin. Tiningnan ni Jianfeng ang ekspresyon ng lahat at sumanghal, gawin mo lang ang sinasabi ko, ako na ang bahala sa anumang mangyari. Tandaan, ang Primordial Spirit Cultivator na kinakaharap natin ay si Terence, at nasa lungsod siya ng Stonegate ngayon. Ano? Siya si Terence. Gulat na sigaw ni Linlin, inalis na niya ang posibilidad na iyon sa kanyang isipan, ngunit hindi niya inaasahan na makukuha niya ang kumpirmasyon mula sa bibig ni Jianfeng, si Terence talaga iyon. Tuwang-tuwa si Linlin. Sa huli, siya ang naging sentro ng atensyon ng mga tao. Ngayon lang nila napagtanto na isa na pala siyang mid-stage foundation establishment cultivator nang hindi nila nalalaman. Nang lumabas siya upang makakuha ng karanasan, nasa maagang yugto pa lamang siya ng pundasyong pagtatayo ng kaharian. Gaano nakatagal? Wala pang 1.5 buwan ang lumipas, at nakarating na siya sa 2 antas sa gitnang yugto ng pundasyong pagtatayo ng kaharian. Tunay ngang karapat-dapat siyang kilalanin bilang ang pinakapangakong pangunahing disipulo na uusad sa yugtong Jiedan. Ang kakayahang ito ay talagang walang talo. Tunay ngang napakalakas ng talento ni Linlin, ngunit imposibleng mag-level up ng ganito kabila sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang talento. Ang mga tabletang ibinigay sa kanya ni Terence ay ang susi, ang Golden Foundation Pill at ang Foundation Breakthrough Pill, kasama ang kanyang talento na 2 beses na magkasunod na mag-level up ay isang bagay na natural na nangyayari, kaya walang dapat ikagulat. Nagulat din si Jianfeng, ngunit wala rito ang kanyang atensyon. Lumapit siya at sumimangot, kilala mo si Terence. Siyempre naman. Hinanap ni Bradley ang kayamanang ibinigay sa akin ng aking Panginoon, at inambush niya ako at sinaktan. Pagkatapos, dumating siya para patayin ako habang nagpapagaling ako at kinuha ang aking kayamanan. Salamat kay Terence, nakatakas ako, paliwanag ni Linlin. Isa lang ang layunin niya sa pagsasabi ng lahat ng ito, gusto niyang linisin ang pangalan ni Terence. Kaya sinasabi mong mayroon kang malapit na relasyon sa kanya. Muling dumilim ang mukha ni Jianfeng. Senior Brother Zhou, kalahating buwan ko nang kasama si Terence, at magagaranti ako ng buong puso na hindi siya masamang tao. Dahil sa kanya kaya ako nakabalik ng buhay sa pagkakataong ito, at binigyan pa niya ako ng maraming tableta para matulungan akong makalusot. Magagaranti ako na wala siyang balak na gawing kaaway ang ating Snow Sword Sect. Siguro may hindi pagkakaunawaan lang, nagmamadaling sabi ni Linlin. Hindi pa rin niya maintindihan ang lahat ng ginawa ni Terence. Kailan naging ganito kalakas si Terence at naging tagapagtatag ng paaralang Qingyan sa North Island? Dahil sa lahat ng mga tanong na ito sa kanyang isipan, ang imahe ni Terence sa puso ni Linlin ay lalong nagiging misteryoso.
Gayunpaman, hindi niya inakalang makakapantay si Terence sa buong sekta ng Snowsword. Tutal, ang sekta ng Snowsword ay hindi lamang may mga Golden Core Masters, kundi pati na rin mga bagong silang na Soul Old Monsters. Kung talagang itinuturing nila si Terence bilang mortal na kaaway ng sekta ng Snowsword, magiging napakasama ng sitwasyon ni Terence. Kaya kahit ano paman, kinailangan ni Linlin na alisin ang mga mapang-akit na paghihiganti ni Jianfeng. Ngayong napilayan na ang dantian ni Jianfeng, maaari na siyang maligtas gamit ang isang mahusay na pildores para sa paggaling sa ikalimang baitang. Ngunit kapag sinimulan na niya ang kanyang paghihiganti, lalo lamang lumalala ang puot. Walang pakialam si Linlin sa buhay o kamatayan ni Jianfeng, ngunit natatakot siyang magdusa si Terence. Junior Sister Linlin, isipin mo na pinahahalagahan ka ng aking Snowsword sect at binigyan ka ng napakaraming cultivation resources. Sa huli, nakipagsabuatan ka pa rin sa kaaway. Paano ka dapat parusahan? Interesado pa rin si Jianfeng kay Linlin, ngunit sinumang hamarang sa kanyang daan ay kanyang kaaway, hindi pagkakaunawaan. Kahit ang aking dantian ay napinsala niya, paano ito matatawag na hindi pagkakaunawaan? Senior Marshal Brother Zhou, maaaring maayos ang isang pailay na dantian, ngunit mas mainam na magkaroon ng mga kaaway kaysa magkaroon ng mga kaaway. Narinig mo ang sinabi ni Tiyuhin Master Zin ngayon lang. Bakit kailangan mong mag-alburuto sa isang sandali ng galit? Seryosong payo ni Linlin. Ang dali mo namang sabihin. Para maayos ang dantian, kailangan mo ng kahit isang 5th grade Great Recovery Pill. Alam mo ba kung magkano ang kailangan mong bayaran para dito? Single ni Jianfeng. Kung gayon, kung bibigyan kita ng 5th grade recover pill, hindi ka na magdudulot ng anumang gulo kay Terence. Malamig niya itong tiningnan at biglang may kinuhang tableta mula sa kanyang bulsa. Isang mahusay na tableta para sa paggaling sa ika-5 baitang. Nagulat ang mga tao. Tiningnan nila si Linlin ng may gulat. Ang ganitong uri ng elixir ay hindi matatagpuan kahit sa buong sekta ng Snowsword, ngunit nagagawa niya itong ilabas ng ganoon kadali. Nabigla rin si Jianfeng. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi ang paghihiganti kay Terence, kundi ang mabilis na makahanap ng paraan para maayos ang kanyang dantian. Sa kasamaang palad, ang sekular na mundo ay walang ganitong mga kondisyon, at hindi niya inaasahan na magkakaroon si Linlin ng isang mahusay na tableta para sa paggaling sa ika-5 baitang. 5,074. Saan mo nakuha to? Ibinigay kaya ito sa iyo ng iyong Panginoon? Hindi maitago ni Jianfeng ang selo sa kanyang mukha. Kahit siya, ang nag-iisang anak ng kinatawang pinuno ng sekta, ay wala ring ganoong katangian. Ibinigay ito sa akin ni Terence. Aayusin ko na ang dantian mo ngayon, para itago mo na lang ito sa sarili mo, di ba? Natuwa si Linlin na ibinigay sa kanya ni Terence ang mga gamot, kung hindi ay hindi niya alam ang gagawin ngayon. Kung hahayaan na lang niya si Jianfeng na gawin ang anumang gusto nito, hindi maisip ang mga kahihinatnan. Hindi inaasahan, habang nakahinga ng maluwag si Linlin, biglang inagaw ni Jianfeng ang grade 5 Great Recovery Pill mula sa kanyang kamay at sumigaw, lahat ng mga disipulo, makinig kayo. Nakikipagsabuatan si Linlin sa kalaban at nilabag ang mga patakaran ng sect. Ikulong ninyo siya. Ikaw. Simple lang ang nasa isip ni Linlin. Sino ang mag-aakala na ang taong ito ay magiging ganito kasuklam-suklam? Na magiging masungit pagkatapos niyang makuha ang tableta. Natigilan din ang iba pang mga disipulo ng sekta ng Snowsword. Kahit sila ay hindi inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay. Dati, si Jianfeng ay palaging lantaran at prangka. Bakit bigla siyang naging masama at kasuklam-suklam? Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo pa siya pabagsakin? Maaari kayang gusto rin ninyong magrebelde. Galit na sabi ni Jianfeng. Oo. Ang nagawa na lamang ng karamihan ay maghanda at palibutan si Linlin. Bagamat si Linlin ay isang pangunahing disipulo na lubos na pinahahalagahan ng sekta, ang kanyang katayuan ay malayo pa rin kay Jianfeng. Wala silang pagpipilian. Agad na nagalit at nabalisa si Linlin, ngunit hindi mabuti para sa kanya na gumawa ng hakbang laban sa kanyang mga kapwa-disipulo.
Bukod dito, hindi rin siya makakagawa ng hakbang. Kung hindi, mahahatulan siya ng pagtataksil sa kanyang Panginoon at matatapos ang lahat. Senior Apprentice Brother Zhou, pakiusap na pakalmayin mo ang iyong galit. Sa tingin ko, hinuhusgahan lamang ni Junior Apprentice si Ate Leng ang bagay na ito nang ayon dito at wala siyang balak na maging kaaway ang Senior Apprentice Brother Zhou. Hindi mo kailangang maging matigas ang ulo sa pagitan ng mga kapwa-disipulo, hindi ba? Inihanda ni Logan Fei ang kanyang sarili at lumapit upang hikayatin siya. Kung ikukumpara kay Jianfeng, mas nakakatakot ang presensya ni Terence. Ngayon na ang perpektong oras para gawin niya ang isang pabor kay Linlin. Kahit na muling magkita sina Linlin at Terence sa hinaharap, wala na itong sasabihing masama tungkol sa kanya, at magkakaroon pa siya ng pagkakataong mapanatili ang kanyang buhay. Nakikipagsabuatan ka sa kalaban ng Snow Sword Sect, tapos ngayon sinusubukan mong iligtas si Terence, nagsasabi ka lang ba ng katotohanan? Logan Fei, hindi pa rin ako nakakapag-ayos sa iyo dahil sa pagtakas mo noong nakaraan, tapos ang lakas pa ng loob mo para magmakaawa para sa kanya. Tiningnan siya ni Jianfeng nang may hindi magandang ekspresyon. Takot na takot si Logan, at ito ay dahil hindi alam ni Jianfeng ang katotohanan. Akala niya ay nakatakas na siya matapos sirain ni Terence ang kanyang dantian. Kung alam lang ni Jianfeng na hindi siya nakatakas at naging especially iyan na lang ni Terence, hindi lang sana si Linlin ang makulong ngayon, mapapasama rin sana siya sa gulo. Hindi ka pa rin gumagalaw. Muling tinitigan ni Jianfeng ang grupo ng mga disipulo ng sekta ng Snow Sword. Kung hindi lang dahil sa pagiging pile niya, malamang ay kumilos na siya. Mga atake na sana ang lahat ng biglang nagsalita si Linlin, teka lang, kahit ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid, isa rin akong pangunahing disipulo. Wala kang karapatang ikulong ako, gusto kong makita ang aking Panginoon. Ako ang manggengune sa paglalakbay na ito sa sekular na mundo, kaya ako ang mamamahala sa lahat. Panguuyam ni Jianfeng. Nang makita ang pag-aalangan sa mukha ng lahat, idinagdag niya, huwag kang mag-alala, pansamantala lang kitang ikukulong. Kung paano ka dapat pakitunguhan, tatanungin ko ang mga nakatataas sa sekta. Sa puntong ito, wala nang dahilan para mag-atubiling ang mga disipulo ng sekta ng Snow Sword. Ayaw nilang masangkot sa labanan sa pagitan ng mga pangunahing disipulo, kaya agad nilang sinunod ang utos ni Jianfeng at ikinulong si Linlin. Bagamat nagalit si Linlin, hindi siya umatake sa huli para sa kapakanan ng kanilang relasyon bilang kapwa-disipulo. Matapos makulong si Linlin, agad na nagpadala ng sulat si Jianfeng sa sekta ng mga espada ng Niebe, na ipinaliwanag ang buong sitwasyon kasama ang mga karagdagang detalye. Sa kanyang paglalarawan, walang alinlangan na siya ang inosenteng biktima, at sa huli, lahat ng ito ay dahil sa sabuatan nina Linlin at Terence, na naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang dantian. Tungkol naman sa katotohanang pinagbantaan niya sina Amara at ang iba pa, hindi niya man lang ito binanggit. Pagkalipas ng 2 araw, sumagot ang mga nakatataas sa sekta ng Snow Sword, inutusan si Jianfeng na ipadala pabalik si Linlin sa sekta at idiskwalipika siya sa paglalakbay na ito sa sekular na mundo. Ang resultang ito ay hindi naman inaasahan ni Jianfeng dahil ito ay isang liham na personal na isinulat ng kanyang ama. Magiging kakaiba kung siya, ang ama ng pinuno ng sekta ng bise ng sekta ng espada ng Niebe, ay lulunukin ang kanyang galit kapag nawasak ang dantian ng kanyang anak. Paano kung si Linlin ay isang pinahahalagahang pangunahing disipulo? Maaari kayang mas masahol pa si Jianfeng kaysa sa kanya. Si Jianfeng ang nangungunang cultivator sa yugto ng pagtatatag ng sinaunang alliance. Hindi pa kasama kung natutupad niya ang kanyang pangalan o hindi, ang kakayahang lumaban para sa isang malaking titulo ay refleksyon ng kanyang lakas. Hindi pa kasama rito, ang kanyang ama ang pinuno ng Vice Sect ng Snow Sword Sect, kaya ang kanyang pinagmulan ay mas malalim kaysa kay Linlin. Sa sitwasyong ito, kahit ang amo ni Linlin ay hindi makapagsalita ng marami. Sa pinakamarami, ang magagawa lang niya ay bawasan ang parusa kay Linlin. Imposibleng walang mangyari sa kanya. Kahit papaano, hindi niya malalampasan ang Deputy Sect Leader. Tingnan mong mabuti, desisyon ito ng mga nakatataas sa sekta, mayroon ka bang anumang pagtutol?
Kinuha ni Janfeng ang sulat-sagot mula sa sekta at ipinamahagi ito sa lahat. Agad na umiling ang lahat. Hindi pa kasama rito ang pagiging malamig ni Linlin at karaniwang relasyon lang nila, kahit na malapit sila sa isa't isa, hindi pa rin nila kayang magsalita para sa kanya sa ngayon. Ang sekta ang pinakamahalaga. Dahil ito ay desisyon ng mga nakatataas sa sekta, dapat itong isagawa ng sino mang disipulo ng walang kondisyon. Hindi na ako babalik. Natarante si Linlin, alam niya kung nasaan si Terence ngayon, paano siya makakabalik sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban nang hindi niya ito nakikita. Ang sinaunang pasilyo ay bumubukas lamang minsan sa bawat 1,000 taon, at kung siya ay pauuwiin sa pagkakataong ito, maaaring hindi na niya makita si Terence muli. Bukod pa rito, pagkatapos ng pagsasanay sa secular na mundo, ang susunod na pagsubok ay ang pinakamatandang pagsubok, na siyang pinakamahalagang pagsubok para sa mga disipulo ng bawat sekta. Kapag napalampas nila ito, nangangahulugan ito na maaaring mapalampas nila ang isang magandang pagkakataon. Paano siya maibabalik sa sekta ng Snow Sword sa panahong ito para parusahan? Hehe, desisyon ito ng sekta. Sa tingin mo ba ay laro lang ito ng bata? Hindi ka maaaring bumalik dahil lang sa sinabi mo. Pamilya mo ba ang Snow Sword Sect? Ngumisi si Janfeng at agad na umalis, hahanapin ko si Reggie para ayusin ang lahat. Hintayin mo na lang ang parusa mo pagbalik mo. Ikaw. Galit at balisa si Linlin, ngunit wala siyang ibang pagpipilian sa sandaling ito. Kahit na gusto niyang tumakas, imposible iyon. Pinapanood siya ng mga disipulo ng sekta ng Snow Sword mula sa lahat ng direksyon. Dahil sa lakas niya sa gitnang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, hindi siya sapat na malakas para makatakas sa pagkubkob ng mag-isa. Bukod dito, ang paggawa nito ay magbibigay lamang ng dahilan sa mga tao, at ang mga kahihinatnan ay mas hindi maiisip. Kumunat ang noo ni Master Fei sa eksenang ito. Hindi niya kayang pakawalan si Linlin ng walang pahintulot, at wala siyang magagawa tungkol sa desisyon ng sekta. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Kung hindi, malalaman ito ni Terence, at mapapahamak siya. 5,075. Sa kabilang panig, natagpuan ni Janfeng si at sinabing, inutusan tayo ng sekta ng Snow Sword Sect na ibalik si Linlin sa sekta para sa parusa. Gusto kong gamitin ang sinaunang daanan, naniniwala akong hindi ako pipigilan ni Marshal Uncle Zing. Sumulyap si Reggie sa kanya at sinabing, iyan ay isang panloob na bagay ng sekta ng Espada ng Niebe. Hanggat inihahanda mo ang espiritual na Jade, hindi kita pipigilan. Magaling, ihahanda ko na ang espiritual na Jade. Agad na tumalikod si Janfeng at umalis. Kahit medyo nababagabag siya na kailangan niyang magbayad ng ilang piraso ng espiritual na Jade para kay Linlin, opisyal na usapin na ito. Pagkabalik niya, maaari na siyang mag-apply muli para dito mula sa sekta. Dahil sa kanyang karanasan, kaya pa niyang gumawa ng maling numero at kumuha ng ilang piraso pa. Para itong pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Habang nakatingin sa likod ni Janfeng habang paalis, umiling si Reggie sa paghamak. Napaka-arrogant at mapang-asar na junior niya. Bago ang pangyayaring ito, nagmamataas at nagmamalaki na siya, iniisip na isa siyang pambihirang batang may talento. Sino ang mag-aakala na pagkatapos masira ang kanyang dantian, mabubunyag ang kanyang tunay na kulay? Sa makitid na pag-iisip, kahit na maayos pa ang kanyang dantian, wala siyang makakamit sa hinaharap. Hindi nagtagal pagkaalis ni Janfeng, may isa pang taong biglang dumating para humingi ng tulong. Ito ay si Fei, isang health maintenance. Anong ginagawa mo rito? May mga tagubilin kaya ang Marshal Grand Uncle? Tanong ni Reggie. Sa kanyang paningin, si Logan Fei ay hindi na isang disipulo ng Snow Sword Sect, kundi kinatawan ni Terence. Tutal, siya naman ang nagdala sa kanya ng mensahe noong nakaraan. Mali ang pagkakaintindi ni Uncle Master Zin, pero ang bagay na ito ay may kinalaman talaga kay Senior Linford. Sandaling tumigil si Logan at nagtanong, gusto ba ni Janfeng na ibalik si Linlin sa sinaunang mundo ng martial arts? Tama. Panloob na usapin ito ng sekta ng Snow Sword. Wala akong dahilan para pigilan ka. May kinalaman ba ito sa Marshal Grand Uncle? Hindi napigil ang magtanong si Reggie.
Marshal Tito Zin, maaaring hindi mo alam ito, pero si Linlin ay may malapit na relasyon kay Senior Linford. Kung hahayaan lang natin siyang samahan pabalik sa Snow Sword Sect, tiyak na magagalit si Senior Linford. Kailangan nating mag-isip ng paraan, nag-aalalang sabi ni Logan Faye. Ito. Natigilan si Reggie, kakaiba ang ekspresyon ng mukha. Maaaring mukhang bata pa si Terence, ngunit isa na siyang sinaunang nilalang sa kanyang puso. Hindi niya inakalang makakasama niya ang isang batang babaeng tulad ni Linlin. Hindi ba't parang isang matandang baka na kumakain ng batang damo? Anong problema? Tiningnan ni Logan Faye ang ekspresyon ng mukha niya at nagsalita ng kakaiba. Naku, wala lang yan, mabilis na inalis ni Reggie ang kakaibang naisip at mapait na ngumiti. Ang problema ay panloob na usapin ito ng sekta ng Snow Sword. Kahit na ako ang namamahala sa paglalakbay na ito sa secular na mundo, hindi nararapat para sa akin na makialam sa mga gawain ng ibang sekta. Bawal yan. Biglang nabulunan si Logan Faye at walang magawang nagsalita, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Panoorin na lang ba natin si Linlin na sinamahan pabalik sa Snow Sword Sect? Paano kung ganito, sabi ni Reggie pagkatapos mag-isip. Hindi ko siya direktang mapipigilan, pero pwede ko siyang ipagpaliban muna sandali. Pumunta ka at sabihin mo sa Marshal Grand Uncle na pumunta rito sa lalong madaling panahon. Sige, aalis na ako. Agad na tumango si Logan Faye at umalis na. Pagkalipas ng isang oras, natapos na ni Janfeng ang kanyang paghahanda at dinala sina Reggie at Linlin sa pormasayo ng teleportasyon ng sinaunang pasilyo. Gayunpaman, sila ay pinigilan ni Reggie. Anong ibig sabihin nito? Nagdilim ang mukha ni Janfeng. Wala naman masyado. May 5 hanggang 6 na sulat na ipinadala sa sinaunang pasilyo nitong nakaraang 2 araw. Kailangan itong pangalagaan ng mabuti. Kung gusto mo itong gamitin, maghintay ka hanggang bukas, walang pakialam na sabi ni Reggie. Muntik nang mabaliw si Janfeng sa galit. Anong klaseng kalokohan naman yan? Kailan pa kaya alam ni Reggie, isang eksperto lang sa Golden Core Stage, kung paano ayusin ang teleportation array ng sinaunang pasilyo? Marshal Tito Zin, panloob na usapin ito ng aming Snow Sword Sect. Hindi mo kami mapipigilan, di ba? Hindi ito maliit na bagay. Hindi ka ba natatakot na isumbong ka ng Snow Sword Sect at hindi ka kailanman makakapagangat sa sinaunang alyansa? Pagbabante ni Janfeng ng may hindi magandang ekspresyon. Anong mga panloob na bagay? Tungkulin kong protektahan ang sinaunang pasilyo, pero ngayon ay panloob na bagay na ng sekta ng espada ng Niebe ninyo. Ang daldal naman. Naiinis na sabi ni Reggie. Alam mong hindi iyon tinutukoy ko. Hindi mo naman ito pinrotektahan kanina o huli, pero kinailangan mo lang maghintay hanggang sa gusto ko itong gamitin, tapos bigla mo na lang itong gustong protektahan. Hindi ba't masyadong mabigat ang bakas ng paggamit ng pampublikong posisyon para maghayganti sa mga pribadong pagkakamali? Malamig na tumawa si Janfeng. Bagamat si Reggie ang martial uncle in charge, malapit na silang mag-away, kaya natural na amoy pulbere ang kanilang mga salita. Masyado kang nag-iisip. Bilang tiyuhin ng marshal na nangunguna sa pangkat para sa karanasang ito sa secular na mundo, ang pagprotekta sa sinaunang daanan ang pinakamahalagang responsibilidad sa lahat. Nakaayos na ang lahat. Hindi ako ganoon kakitid ang isip para maghayganti sa isang junior na katulad mo, walang pakialam na sabi ni Reggie. Matagal na natigilan si Janfeng, at ang kanyang mukha ay naging berde at puti. Wala siyang kapantay sa isang matandang tulad ni Reggie sa usapin ng karanasan at katalinuhan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nasabi niya, mabuti naman. Dapat may limitasyon sa pagpapanatili ng sinaunang pasilyo. Kailan ko ito magagamit? 2 araw na ang lumipas. Casual na sabi ni Reggie. 2 araw na ang limitasyon niya. Kung patuloy niya itong patotigilan, talagang mapapahamak siya. Sige, hihintayin kita ng 2 araw. Nagngingit-ngit si Janfeng at tumalikod para umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng 2 hakbang, tila may naisip siya at sadyang sumigaw, lahat ng mga disipulo ng sekta ng Snow Sword, makinig kayo. Bantayan ninyong mabuti si Linlin sa susunod na 2 araw.
Dapat ay may kahit 4 na tao na naka-duty sa lahat ng oras. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong katapangan para makialam sa mga panloob na gawain ng sekta ng Snow Sword. Ngumisi si Reggie, walang masabi. Akala ba talaga ng lalaking ito ay inaantala niya ang oras para pakawalan si Linlin? Mukha ba talaga siyang walang utak? 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Ang tarangkahan ng Shenongja sa bundok ay naging mapayapa at tahimik. Muling dinala ni Janpeng ang kanyang mga tauhan sa sinaunang pasilyo. Ang unang sinabi niya nang makita niya si Reggie ay, anong dahilan mo para ipagpaliban ito? Naantala. Kailan kita naantala? Nagsisinungaling ka lang sa sarili mo. Tiningnan siya ni Reggie nang walang pakialam, ngunit medyo nag-aalala siya sa loob. Kung hindi dumating si Terence ngayon, wala siyang dahilan para mag-antala. Nagpapanik si Reggie, pero mas lalong nagpapanik si Linlin. Hindi niya alam na si Logan Fei Officer ay nagtipa na kay Terence. Sa ngayon, ang isip niya ay nasa huling pagsubok, dapat ba niyang tiisin ang pagbabalik sa Snow Sword Sect, o dapat ba siyang lumaban anuman ang mangyari? Matapos itong pag-isipang mabuti, ang mga kahihinatnan ng alinmang pagpili ay masyadong mabigat para sa kanya. Maaari siyang magpaalam kay Terence magpakailanman o kasuhan ng pagtataksil sa sekta. Isa sa dalawa ang siguradong magiging dahilan. Nang makitang tumabi si Reggie, malamig na tumawa si Janpeng at sinabing, Terena, ano pang hinihintay mo? Ang pagbabalik sa Snow Sword Sect at ang pagpaparusa ang tanging magiging resulta para sa iyo. Sa tingin mo ba ay may makakapagpabago nitong nakatakda ng resulta? 5,076. Habang papalapit ng papalapit ang sinaunang pasilyo, lalong nabahala ang puso ni Linlin. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at akmang aatake na. Sa pagitan ng sekta ng Espada ng Niebe at ni Terence, pinili niya ito sa huli. Para makita itong muli, handa niyang pasanin ang krimen ng pagtataksil sa sekta. Gayunpaman, nang akmang kikilos na siya, isang pamilyar na boses ang biglang nagmula sa likuran niya. Teka, hindi siya maaaring umalis. Terence. Mabilis na lumingon si Linlin at tiningnan ang pamilyar na figure na iniisip niya araw at gabi. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Wala siyang hiniling na kahit ano. Basta't makita niya si Terence sa huling pagkakataon at ipaalam dito na ligtas at maayos si Terence, sapat na iyon. Ikaw ba yan? Hindi inaasahan ni Janpeng na nandito si Terence. Tiningnan niya ang kalmadong si Reggie at pagkatapos ay ang health maintenance na si Faye, na sumulpot sa likuran ni Terence. Agad niyang naintindihan ang nangyayari at isinumpa, Logan Faye, traidor ka. Napatalon sa gulat si Logan Faye at mabilis na nagtago sa likod ni Terence nang makita niya ang nakamamatay na tingin ni Janpeng. Pagbalik niya sa gate ng bundok, narinig niya na may dinala si Janpeng na mga tao sa sinaunang pasilyo, kaya hindi na siya masyadong nag-isip at agad na dinala si Terence dito. Hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ni Janpeng agad-agad. Siyempre, isa siyang traidor sa simula pa lang. Hindi man lang nag-abala si Terence kay Janpeng. Lumapit siya kay Linlin sa harap ng lahat at ngumiti, sandali lang, matatapos din ako agad. Hindi niya alam kung bakit, pero nang sandaling lumitaw si Terence, kumalma ang puso ni Linlin. Hanggat narito si Terence, hindi niya kailangang matakot kahit bumagsak ang langit. Mas panatag ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Gayunpaman, itinupi pa rin niya ang kanyang mga labi at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumarba pataas na parang isang magandang arko. Mahinang sinabi niya, nagyayabang ka. Habang nakatingin sa kanilang dalawa na naglalandian na parang walang ibang tao sa paligid, sa sobrang galit ni Janpeng ay halos mabaliw siya. Pinagalitan niya ang disipulo ng sekta ng Snow Sword na katabi niya, bulag ba kayong lahat? Ito ang Terence na pumihil sa aking dantian. Kaaway siya ng sekta ng Snow Sword, patayin mo siya ngayon. Walang hiya. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ang Marshal Grand Uncle ng Green Cloud School sa North Island, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Agad na tumayo si Reggie at sumangot. Natigilan ang lahat ng mga disipulo ng sekta ng Espada ng Niebe.
Kung wala si Reggie rito, maaaring sinulsulan talaga sila ni Janpeng na atakihin si Terence, ngunit narito ang isang maagang Golden Core cultivator na tulad ni Reggie. Ano ang saysay ng pagkakaroon ng napakaraming tao? Bukod pa rito, kung pag-uusapan ng bilang, ang Blue Cloud School ng North Island ay hindi mas mababa kaysa sa Snow Sword Sect. Pareho silang bahagi ng 10 maliliit na sekta at pamilya. Kung pag-uusapan ng lakas, halos magkapantay sila. Kung kinakailangan, maaari pa nilang pakilyusan ang mga tao ng sumisikat na Sky School at ng misteryosong paaralan ng mga sikreto. Ang 3 malalaking sekta ng North Island ay palaging nasa iisang panig, at maaaring hindi sila manggahas na pukawin ng Snow Sword Sect. Nang makitang takot na takot ang iba pang mga disipulo ng sekta ng Snow Sword, napangiti si Janpeng sa galit. Hindi niya maiwasang gusto niyang gawin ito mismo, ngunit isang tingin lang ang tiningnan ni Terence at natakot siya. Sa pag-alala sa panahon na siya ay lubos na inabuso ni Terence, hindi mapigilan ng kanyang puso ang manginig. Ang pagharap kay Terence ng mag-isa ay parang paghingi ng kamatayan. Oh, mukhang gumaling ka na. Inagaw mo ang grade 5 Great Recovery Pill na ibinigay ko kay Linlin, at hindi ka man lang magpapasalamat sa akin, at iniisip mo pa bang kumuha ng pumatay sa akin? Hindi masyadong mabait ang ekspresyon ni Terence. Narinig na niya ang lahat mula kay Logan Faye habang naglalakbay, at hindi naman siya nagulat na nabawi ni Janpeng ang kanyang Dantian at Meridian. Hindi rin niya ito masyadong inisip. Maaaring mukhang malakas si Janpeng sa paningin ng ibang tao, ngunit isa lamang siyang mahina sa paningin ni Terence, isang mahinang tao na hindi man lang karapat-dapat sa utot. Ang lakas ng loob mo. Pinansala mo ang Dantian ko at naging mortal na kaaway ka ng Snow Sword Sect, pero naglakas loob ka pa ring pumunta rito. Sa tingin mo ba talaga ay walang sino man sa Snow Sword Sect ang makakalaban mo? Natarante at nainas si Janpeng. Kung sa tingin mo ay may makakapidyo sa akin, tawagin mo siya. Maghihintay ako rito, malamig na tumawa si Terence. Nasa foundation peak pa lang siya noon, pero isa pa rin siyang makapangyarihang nilalang sa simula. Hindi niya kailangang matakot sa Snow Sword Sect sa Skyclass Island, kaya bakit siya matatakot sa isang Peking mula sa sinaunang alliance? Ikaw. Nabulunan si Janpeng. Gusto niyang tawagin ang kanyang ama para ilabas ang kanyang galit, ngunit ang problema ay imposible ito nang walang pahintulot ng sinaunang alyansa. Bukod kay Reggie, tanging ang mga disipulo lamang ng Foundation ang maaaring lumahok sa secular na mundo. Ito ay isang hindi maikakailang ebidensya na walang sino man ang maaaring sumaway. Hindi mo siya makukuha. Mainitin ang ulo ko, kaya huwag kang magreklamo sa harap ko. Kung hindi, aksidente kung matapakan ang Dantian mo at sisirain ulit ito, o kaya'y matapakan pa kita hanggang mamatay. Hindi maganda yan, di ba? Nakangiting sabi ni Terence. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Galit na namutla si Janpeng. Itinuro niya si Reggie at sinabing, ikaw ang tiyuhin ng marshal na nangunguna sa koponan. Walang pakundangan akong pinagbantaan ng lalaking ito sa publiko, wala ka bang gagawin? Nagbabanta. Saan nanggaling ang banta na ito? Malinaw na nakikipag-usap sa iyo si Lolo Marshall sa maayos na tono, anong klaseng banta ito? Nakangising sabi ni Reggie. Kakagamit lang ni Janpeng ng isang 5th grade Great Recovery Pill para maibalik ang kanyang Dantian at Meridian sa nakalipas na 2 araw. Malayo pa sa normal ang kanyang pisikal na kondisyon. Sa sobrang galit niya ay halos himatayan siya. Sa sobrang hirap, nagawa niyang pigilan ang kanyang hininga at sinabing, sige, kung gayon, maghintay kayo at tingnan. Mga kasama, samahan muna ninyo si Linlin pabalik sa Snow Sword Sect. Pasensya na, naaga ko na si Linlin. Hindi siya pwedeng umalis, mahinang sabi ni Terence. Anong sinabi mo? Panloob na usapin ito ng sekta ng Espada ng Niebe. Ayon sa mga patakaran ng sinaunang mundo ng martial arts, maaari tayong gumanti agad kahit sino pa ang makialam sa ating negosyo. Reggie, kahit ikaw ay walang masasabi tungkol dito, hindi ba? Single ni Janpeng. Kumunat ang noo ni Reggie. Hindi niya kayang pilitin ang sarili niyang umalis sa sitwasyong ito, kaya tumingin siya kay Terence at hinayaan itong magdesisyon. Hehe, masyado kang nag-iisip.
Hindi lang ito panloob na usapin ng sekta mong may snow sword, kundi isa ring malaking usapin ng buong sekular na mundo at ng sinaunang alyansa. Paano mo ito maibabalik ng basta-basta ayon sa gusto mo? Kumunat ang noo ni Terence dahil sa paghamak. Kalokohan. Isa lamang siyang ordinaryong disipulo. Paano siya magiging may kaugnayan sa buong sekular na mundo at sa sinaunang alyansa? Ganti ni Snow Jianfeng. Kumain ka ba ng tae? Paano naging mabaho? Ang casual na komento ni Terence ay muling nagpakunot ng mukha ng lalaki sa galit. Naipon ko na ang lahat ng puwersa ng cultivation sa sekular na mundo. Magkakaroon ako ng pulong sa pagpili ng disipulo sa loob ng ilang araw. Ito ay espesyal na ginaganap para sa sinaunang alyansa. Maaari ninyong samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-recruit ng mga disipulo na nakakatugon sa mga kinakailangan. Hindi ba't ito ay isang malaking kaganapan na may kinalaman sa buong sekular na mundo at sa sinaunang alyansa? 5,077. Anong kinalaman nito kay Linlin? Single ni Jianfeng. Siyempre may kaugnayan ito. Ang napakalaking bagay na ito ay natural na nangangailangan ng isang tagapamagitan. Kinakatawan ko ang mga puwersa ng paglilinang ng sekular na mundo at si Terence Gia ay kumakatawan sa Primordial Alliance. Si Linlin ang tagapamagitan na pinili ng magkabilang panig. Kung wala siya, hindi maaaring idaos ang pagpupulong na ito para sa pagpili ng mga disipulo. Labag ito sa buong Primordial Alliance at sa sekular na mundo. Sigurado ka bang may lakas ng loob ang sekta ng iyong Snow Sword na gawin ito? Tanong ni Terence. Ito. Hindi alam ni Jianfeng kung paano sisigot. Pinilit niya si Linlin na bumalik para sa parusa dahil sa pagiging makasarili, at hindi ito magtatagal kung talagang mag-iimbestiga siya. Ngayong nakuha na ni Terence ang titulong tagapamagitan, sisubog na ang sitwasyon kung patuloy siyang magpupumilit. Hindi na pinansin ni Terence ang payaso, nakangiting hinayla ang kamay ni Linlin at umalis. Hindi mapigilan ni Jianfeng ang gusto silang pigilan, ngunit sumulyap si Terence sa kanya at agad itong umatras sa takot. Halo-halong ekspresyon ng kanyang mukha, syempre, hindi niya kayang panoorin na lang ang dalawa na umalis, pero ano ang magagawa niya? Ngayong na-activate na ang sinaunang pasilyo, gusto na rin ni Jianfeng na bumalik. Kailangan lang niyang gumawa ng dahilan at hayaan ang kanyang ama na pumunta sa sinaunang alyansa ng kaunti, at maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makahanap ng isang Golden Core Master na makakaharap ni Terence. Gayunpaman, hindi ito garantisadong tagumpay. Ang susi ay si Terence ang Grand Uncle Master ng sekta ng Qingyan sa Hilagang Isla. Kung ang sekta ng Snow Sword ay maaaring humingi ng tulong, magagawa rin ito ng sekta ng Qingyan. Bukod pa rito, si Reggie ang Uncle Master na nangunguna sa koponan. Napakaliit ng tsansa ng tagumpay kung gugustuhin nilang gamitin ang paraang ito laban kay Terence. Matapos ang maraming pag-iisip, tanging ang pagtitiis lamang ang tanging magagawa ni Jianfeng. Gusto niyang maghiganti, kaya't matiis na lamang niya ito. Saka lamang siya makakapaghiganti kapag dumating na ang tamang pagkakataon. Sa kabilang panig, sina Terence at Linlin ay magkahawak kamay na naglalakad sa isang maliit na daanan, ninanamnam ang tanawin ng Shenongjia at ang kanilang sariling mundo. Hindi maiwasan ni Linlin na sulyapan si Terence. Marami siyang gustong sabihin, pero hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin. Hinayaan na lang niya si Terence na pamunuan siya. Ikaw. Biglang nagsalita ang dalawa ng sabay. Natigilan sila sandali bago nagngitian at sabay na sinabing, kung gayon, mauna ka na. Talagang magkasundo tayo, napakatahimik ng pagkakaintindihan natin. Hindi napigilan ni Terence ang matawa. Kumusta ka na? Nakahanap lang ako ng isang nakatagong kuweba para linangin at umasa sa medicinal pill na ibinigay mo sa akin para umangat ng 2 antas. Bukod doon, wala nang espesyal pa. Ngumiti si Linlin. Bagamat ang pag-level up ng 2 magkasunod na antas ay isang magandang bagay para sa karamihan ng mga tao, wala ito kumpara sa sitwasyon ni Terence. Hindi na siya makapaghintay na magtanong, iba ka. Napakarami mo nang nagawang kahangahangang bagay, at bigla kang naging tagapagtatag ng Green Cloud School sa North Island. Anong nangyayari? Sa totoo lang, lahat ng ito ay salamat sa iyo. Ngumiti si Terence. Salamat sa akin.
Kumurap si Linlin dahil sa pagkalito. Tama. Noong una, labis akong nasugatan at ang kaluluwa ko ay halos gumuho na, kaya gusto kong mabilis na umalis at bumalik sa aking katawan. Pagkatapos kong mag-cultivate ng ilang sandali, naibalik ko na ang kaluluwa ko sa secular na mundo. Hindi ko inakalang ang piraso ng uling na iniwan mo sa akin ay magtataglay ng walang kapantay na espiritual na enerhiya. Hindi lamang nito natulungan akong patatagin ang aking kaluluwa na malapit ng gumuho, nakatulong din ito sa akin na mabilis na mabawi ang aking lakas sa dakilang bilog ng pagtatatag ng pundasyon. Mabuti na lang. Bumantong hininga si Terence. Kung hindi dahil kay Linlin, ang bituin na itim na uling, ang karaniwang mundo ay malamang na nagkagulo. Mabuti naman at kapaki-pakinabang ito sa iyo. Sa totoo lang, wala naman masyadong silbi ang bagay na iyon para sa akin. Sa pinakamarami, bahagya lang nitong mapapalusog ang aking espiritual na pandama. Mahalaga ito at walang silbi. Noong una, plinano kong itago ito sa sinaunang Jiangho at huwag nang ilabas. Mabuti na lang at hindi ko ginawa iyon, kung hindi ay may malaking nangyari sana. Hindi napigilan ni Linlin na matuwa. Walang silbi ang bagay na ito para sa isang eksperto sa foundation stage, pero kapag narating mo na ang isang particular na realm, natural na makikita ang halaga nito. Isa itong napakahalagang kayamanan, seryosong sabi ni Terence. Mula sa pananaw ni Terence, hindi magandang bagay na ibigay ang bagay na ito sa isang foundation stage master tulad ni Linlin. Hindi lang niya alam kung paano ito gamitin, kung hindi ay magdudulot siya ng trahedya. Tutal, napakalaki ng enerhiya ng espirito na nakapaloob dito. Kung hindi sapat ang lakas ng espirito, agad itong masisira, kahit man lang masugatan ang espirito, o mapatay pa ito agad. Gayunpaman, kapag narating na niya ang yugtong nascent soul, lalo na sa yugtong profound, ang espiritual na enerhiyang nakapaloob sa bagay na ito ay magiging isang napakahalagang kayamanan. Kung gayon, iiwan ko na ito para sa iyo, casual na sabi ni Linlin. Matapos ang magkasamang pagdaanan ng buhay at kamatayan, ang relasyon nila ni Terence ay hindi na isang normal na kaibigan. Kahit man lang sa kanyang puso, magkakaroon siya ng ibang lalaki sa buhay na ito, kaya naman kalmado siyang ibinigay ni Terence ang tableta sa kanya. Kasabay nito, hindi siya magiging maramaw sa mga gamit ni Terence, kahit pa ito ay isang kayamanan mula sa kanyang Panginoon. Sige, kung ganoon ay mananatili ako. Hindi nagpigil si Terence, hindi siya magiging kuripot sa sarili niyang mga kababayan, pero hindi rin siya magtitimpi. Ngayon ay masasabi mo na sa akin, sino ka, paano ka naging tagapagtatag ng paaralang Qingyan sa Beidao? Tanong muli ni Linlin. Matagal na niya itong iniisip simula nang marinig niya ang tungkol sa paggaling ni Terence. Nahulaan niya na gumaling na ito, ngunit bigla na lamang itong naging tagapagtatag ng paaralang Qingyan sa North Island. Ito ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Kung sasabihin kong kasinungalingan ito, maniniwala ka ba? Tanong ni Terence nang may bahagyang ngiti. Imposible. Maaari mong lokohin ang iba, ngunit si Marshall Uncle Zin ay isang elder ng Green Cloud School sa North Island. Hindi mo siya maaaring lokohin. Matatag na umiling si Linlin. Sige, hindi naman puro kasinungalingan. Dahil sa pinagmulan ko, hindi naman malaking bagay para kay Reggie na tawagin akong Marshall Granduncle. Tumango si Terence. Kaya isa ka nga talagang sinaunang espiritu na naiwan mula pa noong sinaunang panahon. Tiningnan siya ni Linlin na parang nakatingin sa isang halimaw. Sigurado na siya sa kanilang relasyon ngayon, ngunit hindi niya matanggap na si Terence ay isa talagang sinaunang nilalang. Mukha ba ako niyan? Natatawang sabi ni Terence. Hindi sila mukhang isa. Umiling si Linlin. Kalahating buwan pa lang niya kilala si Terence, pero ang aura na ipinapakita nito ay parang isang modernong tao. Bumibili man ito ng telepono o nagbibigay ng bulaklak at almusal, ang kanyang mga kilos at pananalita ay hindi mukhang isang matandang halimaw mula pa noong unang panahon. 5,978. Pero, kung si Terence ay hindi isang primordial soul old monster mula pa noong unang panahon, paano siya maiuugnay sa Green Cloud sect ng North Island? Tama. Naikwento ko na sa iyo ang tungkol sa aking pinagmulan. Akala mo lang nagbibiro ako at hindi mo iyon pinansin, nakangiting sabi ni Terence.
Ang tinutukoy mo ba ay ang isla kung saan mo natutunan ang iyong mga kasanayan? Malamig niyang tanong. Tama, dapat narinig mo na ang pangalan ng isla noon. Ito ang maalamat na Sky-class Island, sabi ni Terence. Ano? Sky-class Island? Hindi ba't maling chismis yan? Nagulat si Linlin. Hindi yan chismis. Bumalik ako galing sa Sky-class Island, at ayon sa aking haka-haka, ang Sky-class Island ay may malalim na kaugnayan sa inyong sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Tumango si Terence. Malalim na relasyon. Saan ito nanggaling? Medyo nagulat si Linlin. Nakakagulat ang pagkakaroon ng Sky-class Island, pero mayroon pala itong malalim na kaugnayan sa sinaunang mundo ng martial arts. Ang isla na may uri ng kalangitan ay nahahati sa 5 malalaking isla, Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, at Gitnang Isla. Ang isla ng Hilaga ay pinamumunuan ng 3 pavilion, na siyang Sky Rising Pavilion, ang Misteryosong Pavilion, at ang Green Cloud Pavilion. Ang Gitnang Isla ay mayroong sekta ng Espada ng Nyebe, sekta ng Libong Talam, at iba pang mga sekta at puwersa. Hindi ba't pamilyar ito? Nakangiting sabi ni Terence. Ito. Paano ito posible? Natigilan si Linlin. Paano nagkaroon ng ganitong pagkakataon sa mundong ito? Hindi lang iyan, ang introductory heart technique ng Green Cloud Pavilion ng North Island na nasa Rangon Langit ay ang Green Cloud Heart Technique, at ang Green Cloud Sect ng sinaunang alliance sa North Island ay mayroon ding parehong Green Cloud Heart Technique. Ang parehong pangalan ay maaaring nagkataon lamang, ngunit kahit ang paraan ng cultivation ay pareho, hindi ito maaaring nagkataon lamang, hindi ba? Sabi ni Terence. Ayon sa sinabi mo, isa talaga itong malalim na relasyon. Napanganga si Linlin, at natagalan bago niya naintindihan ang sinabi ni Terence, nasabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa Sky-class Island? Hindi, wala akong planong ibunyag ang bagay na ito bago ko pa malaman ang katotohanan tungkol sa sinaunang alyansa. Dapat mo muna itong ilihim sa kanila sa ngayon. Umiling si Terence. Hindi ito maliit na bagay, at mahirap sabihin kung ito ay magiging isang biyaya o isang sumpa kung ito ay ikakalat bago pa maging malinaw ang katotohanan. Mas makabubuting kumpirmahin muna ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagtatag ng paaralang Chindian. Sa bagay, ang pagkakakilanlang ito ang pinakakapaki-pakinabang pagdating sa pakikitungo sa sekular na mundo. Sige, sabi niya. Tumango si Linlin. Hindi niya masyadong inisip iyon dahil sinabihan siya ni Terence na ilihim ito, ililihim niya na lang ito. Nagkwentuhan pa silang dalawa ng ilang sandali hanggang sa halos dumilim na ang langit bago bumalik sa gate ng bundok. Nagpahanda na si Reggie ng piging para sa mga tao. Bagamat napakatiwangwang ng lugar na ito kaya imposibleng makahanap ng anumang kakaibang pagkain, ito ay primitibo at natural pa rin. Maghawang makakuha ng mga lokal na materyales at mayroon itong kakaibang lasa na kakainin. Lolo ng Marshall, may gusto sana akong itanong. Sa totoo lang, hindi lang ako ang gustong magtanong, kundi pati na rin ang mga nakatataas sa ating paaralang Chindian sa Beidao. Ano kaya ang plano mo sa hinaharap, Lolo ng Marshall? Mananatili ka ba sa sekular na mundo o susundan mo ako sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon? Maingat na tanong ni Reggie. 5 araw na ang nakalipas mula noong huli niyang iniulat ang sitwasyon, at sa wakas ay nakatanggap na sila ng tugon mula sa sekta ng Berdeng Ulap. Nalaman nila ang tungkol sa pagkakaroon ni Terence, ang kanilang tagapagtatag mula pa noong sinaunang panahon, at gaya ng inaasahan, nagkagulo ang buong sekta. Mas lalo silang natuwa nang malaman nilang mayroon na silang kumpletong bersyon ng sining ng mapayapang pag-iisip. Dahil mayroon silang buhay na fossil tulad ng kanilang tagapagtatag, tiyak na gugustuhin ng mga tao mula sa sekta ng Berdeng Ulap na imbitahan si Terence. Tutal, hanggat casual silang tinuturuan ng kanilang lolo ulo ng ilang sining, magiging napakahalagang kayamanan ang mga ito. Ngunit ang problema ay si Terence na ngayon ang pangulo ng asosasyon ng mga practitioner sa sekular na mundo. Paano kung ayaw niyang pumunta sa sinaunang mundo ng martial arts? Wala ka bang 1 taon ng karanasan sa sekular na mundo? Pag-uusapan natin yan mamaya, hindi ko pa naiisip. Walang emosyong sabi ni Terence.
Wala siyang pakialam kung maglakbay siya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban kung papayagan ito ng mga kondisyon, pero isa lamang siyang inaasahang kaluluwa ngayon. Sino ang mag-aakala kung bigla siyang babagsak sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban? Bukod pa rito, kahit pa mayroon siyang Star Inkstone para mapunan ang kanyang espiritual na enerhiya, sino ang makakaalam kung gaano katagal siya tatagal? Marahil 1 taon na lang ang magiging limitasyon niya. Ito. Okay. Hindi maiwasan ni Reggie ang makaramdam ng pagkadismaya, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Si Terence ay isang Foundation Peak Stage Essence Spirit lamang, ngunit siya pa rin ang nagtatag ng Chindian sect ng North Island. Ang kawalan ng respeto sa isang master ay isang malaking krimen, bukod pa sa isa itong Grand Uncle Master na may hindi kilalang antas ng seniority. Dahil nandito na ako, pag-usapan natin ang pulong ng pagpili ng mga disipulo. Naipalaganap ko na ang balita, at lahat ng puwersa ng paglilinang sa sekular na mundo ay sumang-ayon na magpadala ng kanilang mga disipulo para lumahok. Maaari kayong magdesisyon sa oras at lugar, sabi ni Terence. Mabuti, hindi dapat ipagpaliban ang bagay na ito. Paano kaya sa makalawa? Tungkol naman sa lokasyon, ito ay sa Mountain Gate, mungkahi ni Reggie. Oh! Hindi ka ba natatakot na makaakit ng hindi kinakailangang gulo sa pamamagitan ng direktang pagbubunyag ng iyong assembly point sa labas ng mundo? Gulat na tanong ni Terence. Senior Lolo, nagbibiro ka siguro. Maliban sa isang ekspertong tulad mo, lahat ng iba pang puwersa ng cultivation sa secular na mundo ay maaari lamang apihin ng mga disipulo ng sinaunang alliance. Walang magiging problema, sabi ni Reggie. Hehe, totoo iyan. Kahit sinabi niya iyon, hindi masyadong inisip ni Terence iyon. Totoo na ang mga nagsasanay sa karaniwang mundo ay mas mahina kaysa sa sinaunang alyansa, ngunit ang mga tao ng sinaunang alyansa ay may karaniwang problema ng mga nagsasanay, hindi nila sineseryoso ang mga normal na tao. Ang secular na mundo ay secular na mundo dahil ito ay mundo ng mga secular na tao, lalo na isang mundo na may lubos na maunlad na teknolohiya. Kung sila ay talagang mga kaaway, anumang high-tech na armas ay sapat na upang pahirapan ang mga nagtatanim ng kataas-taasang sinaunang alyansa. Kung sila ay talagang magalit, isang bombang nuclear ang ilulunsad. Maaaring maayos ang mga tao rito, ngunit ibang usapan kung naroon pa rin ang kanilang hanay at base. Hindi malalim ang pag-unawa ni Reggie at ng iba pa sa teknolohiya ng secular na mundo. Kapag naunawaan na nila kung ano ang mataas na teknolohiya, lalo na pagkatapos nilang magdusa, malamang na hindi na sila maglalakas loob na maging ganito kawalang ingat. Pagkatapos ng talakayan, tinawagan ni Terence si Amara at sinabi sa kanya na ang kagawaran ng imbestigasyon ang mamamahala sa pulong ng pagpili ng disipulo. Hindi lamang nila mapapanatili ang kaayusan, kundi mapapatunayan din nila ang kanilang awtoridad. 2 ibon na may iisang bato. 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Nagtipon sa Shenongja ang mga nagsasanay mula sa buong secular na mundo mula sa lahat ng direksyon. Muling nagtipon ang mga sekta at pamilya ng mga sinauna, nakatago, at secular na mundo. Inorganisa sila ng Supernatural Investigation Bureau sa kailaliman ng Shenongja sa pangunguna ni Amara. Mayroon nga palang isang malaking tarangkahan sa bundok na nakatago sa sinaunang kagubatan. Ang tanawin sa harap nila ay ikinagulat ng lahat ng mga magsasaka sa secular na mundo. 5,099. Nang makita nila ang 78 Foundation Establishment Stage Experts ng sinaunang alliance, hindi nila napigil ang lunokon ang kanilang laway. Para sa kanila, ang sinumang makalangit na daw stage expert ay sapat na para pigilan sila. Ang aura at presyon ng 78 Foundation Establishment Stage Experts na magkakasamang nakatayo ay talagang nakakagulat. Hindi maiwasan ng grupo na matuwa na naroon si Terence para harapin ang secular na mundo. Kung hindi, kung talagang lalaban sila, ang buong puwersa ng paglilinang ng secular na mundo ay mabubure. Ang sinaunang alyansa ay talagang isang malaking bagay. Dahil sa mga nakaraang tunggalian at kaguluhan, ang mga tagapagsaka sa secular na mundo ay talagang walang magandang impresyon sa sinaunang alyansa. Gayunpaman, sa sandaling ito, matapos maranasan ang direktang pagkakaiba sa lakas, hindi nila maiwasang makaramdam ng respeto.
Kung magkakaroon sila ng pagkakataong maging mga eksperto sa makalangit na yugto ng Dao tulad ng mga taong ito sa pamamagitan ng pagsali sa sinaunang alyansa, iyon ay magiging isang pambihirang pagkakataon. Sa sandaling ito lamang nagsimulang umasa ang karamihan sa sinaunang alyansa. Noong una, marami sa kanila ang lumahok sa pulong ng pagpili ng disipulo para lamang sa pagsunod sa mga patakaran, upang hindi magdulot ng gulo sa kanilang sariling mga sekta at pamilya. Ngunit ngayon, talagang umaasa sila na sila ay mapipili. Sa pangunguna ni Amara, umupo ang mga practitioner sa kani-kanilang mga posisyon, naghihintay na magsimula ang proseso ng pagpili. Si Amara naman, sa kabilang banda, ay tumakbo sa tabi ni Terence at malamig na tiningnan ito, sino ito? Namula si Terence at medyo nailang na kinurot ang ilong, si Linlin ito, isang disipulo ng sekta ng Snow Sword ng sinaunang alliance. Sinabi ko na sa iyo noon, isa siya sa atin. Isa sa mga kasama natin. Kumurap si Amara, ngunit agad na naintindihan ang nangyayari. Hindi niya maiwasang umirap kay Terence bago inabot ang kamay kay Linlin. Kumusta? Ako si Amara, ang Deputy Director ng Supernatural Investigation Bureau ng Sekular na Mundo. Isa rin ako sa mga kaibigan ng babaeng ito. Ikinagagalak kong makilala ka. Isang playboy. Tumawa si Linlin at hinawakan ang kamay ni Amara, ako'y nasa pangangalaga mo sa hinaharap. Siya ay isang taong ayaw na lumapit sa kanya ang mga estranghero, ngunit hindi niya tinanggihan si Amara. Tutal, sinabi na ito sa kanya ni Terence nitong nakaraang 2 araw, at ang sinaunang mundo ng martial arts ay katulad ng Sky Class Island. Hindi nakakaiba para sa isang makapangyarihang lalaki tulad ni Terence na magkaroon ng maraming babae. Kung wala pang ibang babae si Terence, maghahinala siya sa oryentasyong sexual nito. Habang nagpupulong si Terence, sinimulan na ni Reggie ang unang round ng pagpili. Simple lang ang prinsipyo, ang mga pinuno ng mga sinaunang sekta ang lalabas at pipili ng kanilang mga disipulo. Kung ang mga practitioner dito ay hindi pipiliin ng alinman sa mga sinaunang sekta, sila ay aalisin at pauuwiin. Para naman sa mga napili, maaari silang manatili at makapasok sa ikalawang round. Kung mayroon silang mahusay na talento at mapili ng ilang sinaunang sekta ng sabay-sabay, nasa kanila na iyon. Sa pagkakataong ito, ang mga disipulong ipinadala ng iba't ibang puwersa ng paglilinang ng sekular na mundo ay hindi lamang para umunlad, kundi para sa kanilang sariling mga piling disipulo. Kung hindi, ang pulong na ito para sa pagpili ng disipulo ay mawawala ng saysay, at tiyak na sasamantalahin ng Primordial Alliance ang pagkakataong gumawa ng gulo. Sa makatuwid, pagkatapos ng unang round ng pagpili, umabot sa 33 disipulo ang natitira. Ang resultang ito ay higit pa sa inaasahan ni Reggie. Ang mga sinaunang sekta ay napakahigpit sa kanilang pamantayan sa pagpili. Inaasahan niya na 7 o 8 tao ang makakapasa sa unang round, na nagpapakita na ang sekular na mundo ay talagang puno ng mga talento. Ito ay dahil lamang sa masyadong manipis ang espiritual na chi kaya sila bumaba, o ang kanilang kabuoang lakas ay hindi magiging mas malala kaysa sa sinaunang alliance. Matapos paalisan ng mga cultivator mula sa sekular na mundo, ipahahayag na sana ni Reggie ang mga patakaran ng ikalawang round ng pagpili nang biglang lumabas si Janfeng at sumigaw, "Sandali lang." Dahil ito ang pulong ng pagpili ng disipulo na napagkasunduan ng sinaunang alliance at ng sekular na mundo, hindi ito maaaring basta-basta harapin ng sekular na mundo. Kung hindi, ano ang mangyayari sa mukha ng sinaunang alliance? 33 tao ang natitira sa unang round ng pagpili. Kahit ang inyong Snow Sword sect ay pumili na ng 4 na tao. Paano ninyo ito matawag na pagharap sa mga bagay-bagay? Nakasimangot na sabi ni Reggie. Ang pagkakaroon ng mas maraming tao ay hindi nangangahulugang sila ay taos puso. Hayaan mo muna akong magtanong sa iyo, Uncle Master Zin, kung ang isang tao ay magiging isang Sky Class Full Master sa Common World, maituturing ba siyang isang talento na may walang limitasyong potensyal? Tanong ni Janfeng nang may malalim na kahulugan. Siyempre mahalaga iyon. Tumanggaw si Reggie. Dahil sa manipis na espiritual na chi at mahinang mapagkukunan ng cultivation sa sekular na mundo, hindi bababa sa 100 beses na mas mahirap cultivate ang pag-abot sa rurok ng langit kaysa sa sinaunang alliance. Hindi naman kalabisan na sabihin na ang potensyal ay walang hanggan.
Kung ang secular na mundo ay talagang tapat, hindi ba dapat ang mga taong ito ay pumunta upang lumahok sa pulong ng pagpili ng disipulo? Ngunit sa pagkakaalam ko, marami pa ring mga full master ng Sky Class na wala rito ngayon, at lahat sila ay mga tauhan niya, hindi ba dapat kang gumawa ng isang bagay bilang pinuno, Tio Zin? Itinutok ni Janfeng ang kanyang sibat kay Terence. Ako. Tumingin si Reggie kay Terence, nalilito. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ang sinaunang alyansa at ang karaniwang mundo ay nagtutulungan ng may mabuting hangarin upang maisagawa ang pagpupulong na ito para sa pagpili ng mga disipulo, at sa lohikal na pagsasalita, walang dahilan para lumiban ang mga Sky Class Masters. Hehe, Janfeng, ang tigas talaga ng ulo mo. Noong nakaraan, nagdusa ka dahil dito, at ngayon nakalimutan mo na ang sakit pagkatapos ng ilang araw. Hindi mo na maalala, di ba? Masama ang tingin ni Terence kay Janfeng. Sariwa pa sa kanyang isipan ang alaala ng pambubugbog kay Terence, at walang malay na napaatras si Janfeng ng ilang hakbang sa takot. Matagal bago siya bumalik sa kanyang katinoan, namumula ang kanyang mukha. Malamig siyang sumanghal, teritoryo ito ng sinaunang alliance. Kung maglalakas loob kang kumilos ng padalos-dalos, mapoprovoke mo ang sinaunang alliance sa publiko, at papatayin ka ng lahat. Malinaw na ito ay Shenongja. Kailan ito naging teritoryo ng sinaunang alyansa? Gayunpaman, tila mayroon ka pa ring magandang memorya. Mukhang hindi ka naman binugbog ng walang dahilan. Kumunat ang noo ni Terence, may pangunahing prinsipyo sa pulong na ito ng pagpili ng disipulo, at iyon ay ang maging patas at kusang loob. Nasa individual ang desisyon kung pupunta o hindi. Kung hindi, kung mayroon pa ring kaunting pamimilit, ang pulong na ito ng pagpili ng disipulo ay mawawala ng saysay. Kung hindi mo man lang ito maintindihan, ang iyong IQ ay talagang nakakabahala. Bilisan mo at maghanap ng lugar para dagdagan ang iyong laro para hindi ka mabawas bilang negatibo. Ikaw. Bagamat hindi naintindihan ni Janfeng ang kanilang sinasabi, alam niyang wala itong magandang maidudulot dahil sa paraan ng pagpigil ni Amara at ng iba pa sa kanilang pagtawa. Dahil patas at kusang loob ito, imposibleng wala sa mga Sky Class Masters ang interesado sa sinaunang alliance. Hindi na kailangang sabihin pa, ikaw ang nagdudulot ng gulo. 5,100. Noong una, medyo interesado sila sa sinaunang alyansa, pero nang makita kanila, isang henyo ng sinaunang alyansa, inisip nilang lahat na walang espesyal ang sinaunang alyansa. Natatakot silang matulad sila sa iyo at tumangging lumahok sa pulong ng pagpili ng disipulo. Kaya, hindi ko kasalanan iyon, seryosong sabi ni Terence. Naiintindihan ko. Ikaw ang Samire sa imahe ng sinaunang alyansa. Ngayon ay may mukha ka pa ring banggitin ito. Sasabihin ko sa alyansa ang tungkol sa iyong mga nagawa. Agad na tugon ni Reggie. Muntik nang mabugay ni Janfeng ang isang bibig ng dugo habang itinuturo si Terence, paano naman ang mga walang malay na babaeng cultivator na iyon. Hindi mo naman masasabing ayaw nilang sumama, di ba? Maaari na lang silang maghintay ng kamatayan kung mananatili sila sa secular na mundo, at magkakaroon lamang sila ng pagkakataong gumaling kung pupunta sila sa sinaunang alliance. Pinilit mo silang manatili sa secular na mundo dahil sa sarili mong makasariling pagnanasa, at ang iyong mga intensyon ay kasuklam-suklam. Hindi mo naman ako maaaring sisihin dito, di ba? Napakatalino mo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ako ang kanilang tagapangalaga, pero wala akong tiwala sa iyong pagkatao. Kung ipapadala ko sila sa sinaunang alyansa, sino ang nakakaalam kung palihim kang gagawa ng isang bagay na kasuklam-suklam? Sabi ni Terence, habang nakatingin sa kanya na parang isa siyang basura. P*K. Muntik nang dumura si Janfeng ng dugo habang nakatingin sa kanya ang lahat ng may kakaibang mga mata. Nagdilim ang kanyang paningin at muntik na siyang himatayan agad. Gusto niya lang gamitin ang pagkakataong ito para manggulo kay Terence, paano siya naging isang kasuklam-suklam na halimaw. Habang nakatingin sa bahagyang nakangiting mukha ni Terence, gusto ni Janfeng na labanan ang halimaw na ito hanggang kamatayan. Sa kasamaang palad, wala siyang lakas para gawin ito. Iisa lang ang paraan para harapin si Terence, at iyon ay ang pagsamasamahin ang lahat ng mga disipulo ng sekta ng Espada ng Niebe para salakayin siya.
Gayunpaman, si Terence ang nagtatag ng sekta ng Qingyan sa North Island. Hindi basta-basta manood si Reggie. Ano ang magagawa niya? Tapos na ba ang komedya? Kung tapos ka na, tumabi ka na at huwag kang sagabal sa matandang lalaking ito na namumuno sa pulong ng pagpili ng disipulo. Tinitigan ni Reggie si Jianfeng. Malamig na sumanghal si Jianfeng. Alam niyang hindi siya makakakuha ng kalamangan kung magpapatuloy siya ng ganito, kaya't ang nagawa na lamang niya ay umatras sa isang tabi at mag-isip ng ibang plano. Kung gayon, babalik muna ako. Kumurap si Amara kay Terence. Nandito siya bilang Deputy Director ng Special Investigation Bureau para mapanatili ang kaayusan, at tulad ng iba, ayaw niyang sumali sa sinaunang alliance. Kung talagang gusto niya, pwede sana siyang pumunta sa Sky Class Island kasama si Terence, bakit naman siya pupunta sa sinaunang alliance? Titango na sana si Terence nang sumingit si Reggie. Tio Mayor, hindi naman kailangang magmadali si Deputy Bureau Chief Song. Hindi pa huli ang lahat para magdesisyon pagkatapos makinig sa ikalawang round ng mga patakaran sa pagpili. Oh! Kung gayon, maghintay muna tayo sandali. Gulat na tumingin si Terence kay Reggie. Wala siyang pakialam sa proseso ng pagpili ng sinaunang alyansa, ayos lang iyon basta't mapayapa ang magkabilang panig. Hindi niya masyadong binigyang pansin ang proseso, ngunit batay sa sinasabi ni Reggie, maaari kayang ang ikalawang round ay hindi kasing simple ng una. Tumango si Reggie at humarap sa karamihan. Mga binibini at ginoo, ang katotohanan ng lahat kayo ay nakapasa sa unang round ng pagpili ay isang pagpapatunay ng inyong potensyal. Bagamat hindi ito nangangahulugan na lahat kayo ay sumali sa sinaunang alyansa, bilang gantimpala sa pagpasa sa unang round, naniniwala ako na makikinabang kayo ng malaki sa ikalawang round ng pagpili, magtagumpay man kayo o hindi. Nagliwanag ang mga mata ng lahat. Medyo nalilito pa rin sila tungkol sa unang round ng pagpili at hindi nila alam kung ano ang tinitingnan ng iba. Gayunpaman, ang gantimpalang binanggit ni Reggie ay nagpabilis ng tibok ng kanilang puso. Tiyak na hindi sila bibigyan ng simpleng bagay ng sinaunang alyansa. Maaari kayang lahat ay mabigyan ng kayamanan ng sinaunang alyansa. Gayunpaman, mabilis na winasak ng mga sumunod na salita ni Reggie ang kanilang mga pantasya, ngunit lalo lamang nilang pinabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Huwag ninyo akong intindihin ng mali, lahat kayo. Hindi ko kayo bibigyan ng anumang kayamanan o mapagkukunan, ngunit bibigyan ko kayo ng pagkakataong pinapangarap ninyo. Isang pagkakataong makarating sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Pagtatatag ng pundasyon. Biglang nagroon ng ingay at bumigat ang paghinga ng lahat. Kahit na wala silang ideya tungkol sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon noon, pagkatapos ng paglitaw ng sinaunang alyansa, kahit ang mga taong walang gaanong kaalaman ay alam ang ibig sabihin ng tatlong salitang ito. Ito ang maalamat na makalangit na daw. Hindi lang ang mga nagsasagawa ng Commonwealth, pati si Terence ay naantig. Talagang minamaliit niya ang kayamanan ng sinaunang alliance. Huwag kayong magulat, lahat. Ang sinaunang Jiangho ang pangarap na lugar ng lahat ng mga cultivator. Kung gusto ninyong maging opisyal na disipulo ng kahit anong sinaunang sekta, dapat ay mayroon kayong lakas ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ngayong nakapasa na kayo sa unang yugto ng pagpili, kayo na ang magiging mga perspective na disipulo ng kani-kanilang mga sekta. Matatanggap ninyo ang pangunahing paraan ng paglilinang ng kani-kanilang mga sekta at malapit nang pumunta sa isang lugar na may masaganang espiritual na chi upang makarating sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kung matagumpay kayong makakasulong bago magsara ang sinaunang daanan, maaari na kayong maging isang opisyal na disipulo. Pagpapakilala ni Reggie. Elementaryang paraan ng paglilinang. May sarili na tayong mga paraan ng paglilinang, kahit bigyan mo pa kami ng higit, wala rin naman itong silbi, di ba? Hindi maiwasang maguluhan ng mga tagapaglinang sa sekular na mundo. Alam ng lahat na ang mga paraan ng paglilinang ay hindi maaaring baguhin ng kusa, lalo na kung ang isa ay maglilinang ng dalawang paraan ng paglilinang ng sabay. Ang mga kahihinatnan ay mas hindi maisip. Ang pinakamagaan na kahihinatnan ay pinsala at negatibong reaksyon, at ang pinakamabigat ay ang paglihis ng chi, o kahit kamatayan agad.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi mo maaaring baguhin ang iyong pamamaraan ng paglilinang. Gayunpaman, pagkatapos mong maabot ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, o mas tumpak, habang nasa proseso ng pagsulong patungo sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, magkakaroon ka ng pagkakataong baguhin ang iyong pamamaraan ng paglilinang nang walang anumang epekto, paliwanag ni Reggie. Saka lang naintindihan ng lahat. Pagkatapos, may nagtaas ng kamay at nagtanong, paano kung hindi tayo makaabot sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon? Siyempre, natanggal ka na, pero kahit na ganoon, hindi ka naman matatalo. Mabuti na lang at nakakuha ka na ng basic cultivation method mula sa sekta mo. Bagamat imposibleng makarating sa foundation stage gamit lang ang mga basic cultivation method na ito, mas malalim pa rin ito kaysa sa orihinal mong cultivation method. Hindi ito maliit na pakinabang, nakangiting sabi ni Reggie. Agad na nakahinga ng maluwag ang lahat. Bawat isa sa kanila ay parang tinamaan ng meat pie na nahulog mula sa langit. Nakakuha sila ng isang paraan ng paglilinang na magbibigay daan sa kanila na bumuo ng kanilang pundasyon ng walang dahilan. Ito ay isang hindi inaasahang kagalakan. Kailan magsasara ang sinaunang pasilyo? May nagtaas ng kamay at nagtanong. Mayroon pang 10 buwan at kalahati bago magsara ang sinaunang daanan, kaya limitado lamang ang oras na natitira para sa lahat. Umaasa ako na masusulit ninyo ang pagkakataong ito na minsan lang mangyari sa buhay. Kapag pinalampas ninyo ang pagkakataong ito, magiging kasing hirap na ng pag-akyat sa langit para maabot ninyo ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, sagot ni Reggie. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.